Vice President Sara Duterte matapang na hinarap ang mga tao, lalong-lalo na ang mga taga-KOJC. Personal nga siya na dumulog doon para nga makihalubilo sa kanilang anibersaryo at personal na humingi ng sorry sa mga taga-KOJC at sa mga botante kung saan nagkamali daw sila ng sinuportahang presidente. Lalong-lalo na ngayon na ginigipit din ng mga taga-gobyerno ang taga-KOJC kung saan nga ay doon ay nakiusap nga itong si Vice President Sara Duterte na butuhin at suportahan nga itong si Bongbong Marcos. Kaya narito guys, panoorin natin at kayo na humusga. Hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for 9 days, ang assault sa inyong Kingdom Nation, at I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo at hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest, hindi ako matatalo. Walang kompetisyon. Bakit ako matatalo? There may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Na nasabi ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na sala manggunitan ni Inday Sara, nidagan pa siya presidente, dili na magkalisod-lisod ani tunas forum. I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for 9 days, ang assault sa inyong Kingdom Nation, at I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo at hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest, hindi ako
ako matatalo? Walang kompetisyon. Bakit ako matatalo? There may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Noong ako ay naging Vice President, isa sa lagi na problema natin, di lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So nung ako ay umupo, in-institutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center? Ano ang dapat nating gawin sa crisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. At ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Davaoenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them if they feel that they are persecuted. Kahit kukunti lang sila, trabaho ko yan bilang pangalawang Pangulo. Mahal ng pagkain. 2 beses na lang kumakain sa isang araw ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. Ilang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage na we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong 1 taon. Hanggang ngayon sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero this might is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog. Pero tandaan ninyo, hindi kayo kawawa. Tungod kay ang langit nung amahan naapirmi kaninyo. Noong 1 araw, kausap ko yung SMNI President. Sabi ko sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao. Sabi niya sa akin, 3,000 ka pulis, 4,000 ka pulis, 5,000 ka pulis, ilang gipadala dinhi sa Kingdom Nation. Nalisang na ang mga tao. Nangahadlok na sila. Mali nga malisang. Mali nga mahadlok. Kay bao mo nga no, gipadalhan mo og 5,000 ka pulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Gipadala sila dinhi para hadlokon mo, gipadala mo sa Ginoo para pasabton sila. If they come, the Kingdom Nation is the expert on peace. Kay bao mo anak. Davaoenyos are peace-loving Filipinos. And in fact, dili lang Davaoenyos, because the Kingdom Nation citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang gidala nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand this is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. And the assault on the freedom of religion.
because the kingdom, nation, citizens can be found all over the country and around the world. Violence, you have peace. Bullets and tear gas, what do you have? You have the words of the Almighty God. You have the Bible. Padalhan mo nila og bala, tirahon mo og tear gas, preach to them the words of God. Pangtulo, if they come from the evils of Satan, what do you have? You have the goodness of the Lord. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Ang ako ang lola sa mother side, maternal grandmother na ko. Buhi pa siya karon, kaluoy sa Ginoo. She's blessed with a very long life. She's in her 90s. Lumad sila dinhi sa Davao del Sur o Davao City. Sa Padada, Davao del Sur o diri sa Davao City. Ang iyaha trabaho is mangmaligya o kaniadtong panahon, mga 1960s, 1970s, mamaligya. Murag ukay-ukay kung ginatawag nato karon. Unya, mamaligya o mga lain-laing klaseng dry good. Nakaadto siya og baklaran, namaligya siya o mga sandals. Nga mo ang ginamaligya kaniadto. Sa iya ako nakakaton og kanang dili maghula na ay customer, kundi tawagon nimo dapat ang customer, pasudlon nimo sa imong tindahan. Doon na siya pulong sa atoa, tung batanon pa ko. Hibaw mo, dili manggod sa atoa sa Pilipinas, when you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, ang tawag sa imuha maldita. I feel that it is wrong, pero somehow, siguro sa ato ang mga Pilipino na kung mutubag ka, tawagong ka maldita. So, tumbatanon pa ko, ang ako ang lula, mag-istorya, mga saba tingali, unya, matubag ko, mingon dayon na ang ako ang lula, maghinay-hinay ka, hinday, kay ang gaba sa motong kaganina. I know, dili ko makasanti when our preacher said, love your enemy. Nag-anak lang yun ko. Wala pa ko sa punto sa mga miyembro. I am not in that level of spiritual enlightenment na I can love my enemies. O to kaganina nag-anak ko. Para di ko makasala. But you know, para sa ako dili man ako sila mamahal. I cannot bring myself to love them. Pero ang akong verse, pulong para kanila, mao ang gaba sa Ginoo, di yun magsaba. Pauna siya ang laborin. And God will take care of you all the more. Because kamo, you can love your enemies. You can forgive. So you will gain victory. God will be there. Will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you. Because you know power over all of us. Nakauna-una ko na sa pagtuo sa mga inchik, malas magud ang nahin. Muto na kaanak ko, siguro sundo na to. Wala may mawala sa to kung sundo na to ang tinuuan sa mga inchik, nga dili yung ka mag-celebrate kong 9. So this is our 40th anniversary. And mamalakpak ka para sa 40 years. You have come a long way from 1 to almost or approximately 8 million around the world. You have overcome challenge, and every challenge made you stronger, made you more united, and we can see that now. There is another challenge before you, pero naagihapon mo sa ngalan sa Ginoo. Ug sa tanaw nako, sa kadaghan, sa kalisod, sa kadaghan sa pandaot, sa kadaghan sa dili pagtuo sa inyoha, ug sa kadaghan sa pagkanakansyaw ba sa inyohang pagtuo, I think you will reach 100 years or more. Magpadayon basta ang inyong pagsalig ug pagtuo hugot dinha sa Ginoo. During COVID, it was an experience as mayor. It was an experience that I do never want to go through again. The COVID-19 pandemic. Dili na ko ma-explain sa inyo ang kalisod atong panahon na to. Nga doon ay mga gipangayo sa imuha nga COVID-19 response, pero walay budget ang syudad para punduhan ang COVID-19 response. Naghan tayo TTMF, PPEs, suporta sa mga frontliners, health workers. Dili na ko gusto mo sa bato. Pero doon ako'y mensahe sa mga Dabawenyo, maupod ang mensahe nako sa inyo karon dili lang sa mga naa dinhi sa Davao City, kundi sa tanan ng miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. And that is, we will not break.
On my way here, kaganina, nagingong ko nga, I will leave you with a verse. Nakita ko og verse, butang na ako dito, of being afraid. And doon ay isa, on top of the list, which will guide you, which will guide me, which will guide our countrymen through these dark times of our nation. And that is Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ayaw mo kalimot na ay ginunaw sa ato ang tanan. Og ang iyahang gaba, dili magsaba. Let us clap for 100 more years. Let us clap for 100 more years.